Kabilang daw tayo mga Pilipino sa mga pinakamapagbigay sa buong mundo. Base yan sa isang pag-aaral ng isang international organization. Ayon naman sa isang Philippine Studies expert, hindi na raw ito nakakapagtaka, lalo't likas daw sa mga Pilipino na isipin muna ang kapakanan ng iba. Live mula sa Quezon City may report si Ruth Cabal. Ruth. Joseph, di ba sinasabi natin na Christmas is the season of giving, pero lumabas sa isang survey na hindi lang pala tuwing ganitong okasyon para sa ating mga Pinoy ay tila bahagi na ng ating kultura ang pagiging mapagbigay. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kabi-kabila ang parties, mga exchange gift at handaan. Talaga namang damang-dama ng bawat isa ang season of giving. Pero ayon sa isang survey para sa ating mga Pinoy, likas na sa ating kultura ang pagiging mapagbigay. May okasyon man tulad ng Pasko o wala. Sunday Club ng Ruscha Cubao bansag sa grupong ito. Pero nitong linggo raw, wala ang lingguhan nilang inuman at gimmick. Para mapaghandaan ang araw na ito na nagpa-Christmas party sila sa mga bata sa isang DSWD center. Di pinakunan sa amin ng mga bata. Pinakita na lang sa amin ng grupo ang mga litrato nilang naghahanda ng mga regalo at pagkain. Pangatlong taon na raw nilang nagkaroon ng ganitong paparty sa mga kapuspalad na kabataan. Magkakabarkada kami, magkakamag-anak, gano'n. Tapos, sinishare lang namin yung blessings namin. And napakasaya kasi sabi nga, di ba, ang essence ng Christmas is better to give than to receive, di ba? Lalo na dito na wala silang kinagis ng magulang, mapil nila yung pagmamahal ng tao na kapwa nila na mabigyan natin sila ng importansya. Sa pag-aaral na ginawa ng British group na Charities Aid Foundation, lumabas na sa 146 na bansa, nasa pang-17 ang Pilipinas sa World Giving Index 2012. Ang pag-aaral ay base sa 3 giving behaviors, ang pagbibigay ng donasyon na pera, pag-volunteer para sa isang organisasyon, at pagtulong sa mga taong di mo naman kaano-ano. Paliwanag ng isang propesor sa Philippine Studies, mataas raw ang ranggo ng Pilipinas sa World Giving Index dahil daw sa katangian nating communitarian o mapang komunidad kontra sa ibang kulturang individualist. Base sa pag-aaral, ang pinakamapagbigay o most generous na bansa ay Australia, kasunod ang ilan pang first world countries. Pero mataas raw ang ranggo ng mga ito dahil nangunguna ang mga bansang ito sa pagdodonate ng pera. Ang Pilipinas, 32% lamang ang score sa money donations, pero 44% sa volunteering, pinakamataas sa mga bansa sa Southeast Asia. Volunteerism ay may kinalaman sa pagbibigay ng sarili. Ang donation ay may kinalaman sa pagbibigay ng material na tinatawag na pera. Pinaghirapan mo man yon, representative lang yon ng iyong pagtulong. Joseph, meron din tayong kasabihan na charity begins at home at paliwanag nga nitong si Dr. Peregrino, no, dahil sa sariling bahay, sa sariling pamilya, na ituturo na daw ng mga magulang yung pagiging mapagbigay dito sa mga kabataan, kaya nadadala na nila yung magandang asal na yan hanggang sa kanilang paglaki. Joseph. Ruth, welcome back muna. Ayon sa eksperto na nakausap mo, saan kaya nakuha ng mga Pilipino yung ugali natin na yun munang iba yung iisipin bago yung sarili nila? Sinasabi nga dyan ay nitong si Dr. Peregrino ay bahagi na rin daw yung ating close-knit na family ties, no? So yung magiging pagiging concern natin sa ating mga kapamilya at tingin na rin natin sa ibang tao kahit nga hindi natin kaano-ano, ay gano'n na rin daw yung closeness natin sa iba, kaya nagiging nabubuo na rin yung ating asal na maging mapagbigay kahit pa man doon nga sa mga strangers o yung mga hindi natin kaano-ano. Joseph. Nakasama ba dun sa survey yung naman medyo mababa yung ranking in terms of yung pagbibigay? May mga paliwanag ba yung eksperto kung bakit may ibang bansa na medyo mababa yung ranking in terms of yung pagbibigay or selflessness yung pag-uusapan natin? Base dito sa report, no, binasa natin, tinanong lang naman daw kasi nila, it's just a survey, kung tinatanong nila, bigay ka ba sa isang charitable institution or gumawa ka ba ng volunteer work. So wala talaga silang specific reasons pa kung bakit ganito yung ranking ng mga bansa other than the survey conducted. So hindi pa rin natin masabi definitely kung may kinalaman dyan na mayaman ba yung isang bansa o hindi. Kasi nakita natin doon sa mga lower rank, no, nandyan yung China na isa rin sa malaking ekonomiya, pero mababa yung kanyang World Giving Index. Kaya hindi rin kasiguruhan kung mayaman o malaking ekonomiya ang isang bansa, Joseph. Alright, maraming salamat, Ruth Cabal.